Ayan, umarya na kami guys. At ito yung nakita natin kanina, mga 6 na grupo dito guys kanina. Mostly mga tuna. Ayan. May pumipisik-pisik dyan. Sabay yung ibon-ibon na yan. Yan. Sana magpahuli na to para mapuno na kami guys. Lord, bigyan nyo na sa amin. Pagkaloob nyo na sa amin to. Ang daming ibon. Oh. Lumulubog na naman. Wala kasi kami guys, sonar, hindi namin ma-detect, hindi namin masundan yung isda. Pagka ganitong mabilis ang takbo, ang langoy ng isda, hindi namin maabutan. Hindi namin alam ang direksyon ng isda, kaya naman kalimitan, konti lang nahuhuli namin. Ayan, sana magpahuli na ito. Talaga naman. Steady lang dyan, steady lang please. Diyan lang yung ibon. Medyo may distansya. Ito may pisik-pisik pa. Ang pahabol talaga eh. Sana makulong naman lahat. Wala kami sonar, ang hirap talaga nito. Pagka ganito, papahabol palagi. Lalo pagka may bulabog, lalo nang lumulubog yung isda, kaya nilubugan na naman kami. Nandyan pa. Diyan lang muna kayo. Oh, yung ibon, nandun nag-iipo-ipo yung ibon, oh. Malayo agad. Naunang umarya sa amin yung isang sister boat namin dito. Medyo naunahan kami kasi mas malapit siya dito kanina. Nasa 47 miles kami, siya 37. So naabutan niya magandang lutang kaya nakarya siya kaagad. Kami naman ngayon lang, oh. Yun yung isa namin sister boat guys. Ayan, nakarya siya dyan. Malapit lang din dito. Mga 3 hanggang 4 na milya yun. Wala na, nagpalubog-lubog na naman. Mayroong ibon nga nandun eh, nag-iipong ibon dun eh. Sana nandyan lang, naglubog lang. Ang hirap ng ganito pag wala ka malang reference kung nakukulong mo na ba yung isda o hindi. Kailangan lang lawakan na lang yung ikot para mahagip. Ganda-ganda ng mga grupo dito kanina guys, mga tuna. Yung local crew namin yung nagsasalita sa mic. Pakinggan nyo guys.
Ayan. Local crew, marunong mag-Tagalog. Yan naman, si James, bababa na rin. Local crew din guys. Si Boy Paksew. Triangle, lag-lag na. Ay, wala na naman tayo nakikita sa loob. Lumubog na naman. Ang hirap ng ganito pag wala kang sonar talaga guys. Bulag ka talaga guys eh. Hindi mo makita sa ilalim kung anong distansya ng isda, kung ganong lalim, kung ganong karami, ang volume niya. Talagang napakahirap. Kahit marami kami nakikita ang isda, maraming nasasayang na hindi mahuli. Dahil ganito nangyayari lagi sa amin. Lagi na lang nilulubugan kami. Pag lumubog, hindi na makita kung saan direksyon sila nandoon. Mamaya makikita mo nasa labas na ng lambat. Kaya talagang sayang. Sayang yung puhunan, sayang yung pagod. Ayan guys, sayang yung araw. Kasi dapat dito sa isang buwan mo makahuli ka man lang ng mga 500 tons isang buwan para kumita yung kumpanya. Pero pag tsaka mga tao, pagka naman mahina talagang huli, ayan, laki ng gastos. Pinababa na rin yung isang skip natin para magbulabog sila. Sana may magpakita man lang sa loob para mabuhay ng dugo ang mga kasimang isda. Pagka ganito guys, kasi wala ka nakikitang ebidensya sa loob, hopeless ka na, parang napakalungkot naman na Maria kayo, sayang yung 2 oras, 3 oras bibirahin tong lambat natin pero wala tayong makukuha kahit isang piraso. So ganun guys ang nangyayari. Mas maganda talaga yung at least may nakita ka pumipisik, pumuputi sa loob ng lambat para energize tayo lahat, maging energetic lahat at may pag-asa. Pero pagka ganito wala pang nakikita, so 50-50 lagi ang laban, 50-50 o hoping for the best palagi. Yan, lagi naman ganun guys. Nananalangin kami na sana pagkalooban kami dahil ang hinuhuli natin ay may buhay, kaya ito ay blessing sa atin. So kailangan natin mag-pray at dumiskarte ng maayos. Pero sa ganitong pagkakataon, ang hirap dumiskarte na hindi mo nakikita yung inaaryahan mo. Ayan, malapit tayo sa main skip natin. Ito yung humihila ng ating lambat para magladlad ng lambat natin guys. Sana meron. Yan, birada na sila ng main winch guys para palalimin ang ating lambat. Yan yung nagpapalalim na ating lambat pagka binibira yan guys. May 3 kable yan na malalaki. Ayan. Sana may nakulong. Wala pang ebidensya. Yan nga sa mga nabanggit ko sa inyo mga kasimang isda, 8 to 10 minutes pagka medyo mahaba-haba yung ating pag-arya. Medyo malongloang pero mahaba yung ating tustusan pagka mga 8 to 10 minutes bago may ladlad yung ating lambat. Ang ating lambat ay halos 1 kilometro ang haba niyan guys. Pag naunat, nabanat o nailadlad. At ang lalim nito ay nasa 200 fathoms guys. Or siguro almost 300 meters. I don't know the exact conversion. Pero nasa 200
bottoms ang pinakamalalim na part nito guys. So ito ay pang malaliman lang guys, hindi kami pwede sa mga bahura o sa mabababaw na area. Deep sea fishing ang tawag sa amin, or porciner guys, porciner, deep sea fishing. So hindi kami pwede dyan sa mga tabi ng isla o tabi ng bahura. Pang gitnang dagat kami guys, pang malayo, talagang pang Pacific Ocean guys. So for the meantime, dito muna tayo guys, at later on I will show you some videos kung meron tayong nahuli dito sa ating aryada ngayon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay alas 12:45 na ng tanghali. So lunch time na guys, kaya kain muna kayo guys, at habang kayo ay kumakain ay kami naman po ay nagbibirada dito ng aming kable. At shoutout sa ating mga followers, 597,000 sa Facebook page at 65,000 subscribers sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, and subscribe na lang po, at please click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you po mga kasimangis. Antabayan natin mga 2 hours to bago mayangat ang buong lambat natin, at kung may huli 3 to 4 hours kung madami ang ating huli guys. Pero for the meantime, wala pa tayong nakikita na pruweba na may isda sa gitna, kaya stay tuned lang mga kasimangis. Maraming salamat. Sabi nga, original is always the best. Simangis na lamang. Thank you Lord talaga. Ito meron na sa loob ng ating lambat, nagpakita na. Nasa loob lang mga tuna. Yan ang ebidensya guys. Sana marami sa loob. Hindi namin makita yan sa sonar eh. Sabi ko nga, sira yung sonar namin. Medyo lumalapad naman sa loob ng lambat. Kaya no, mga tuna. May halo ding skipjack tayo to. Nandun sa unahan. Dito sa side na to, mga tuna to guys. Lalaki ng pisik. Yan, may aabangan tayo guys, may antabayanan tayo. Nasa loob lang yung isda. Nakagip siya kahit lumubog. Yun kagandahan guys sa tuna eh. Hindi siya masyadong lumalayo pagka inaryahan nyo. Lumulubog lang siya at lumalalim, pero nandun lang din siya sa side na yan. Ayan. Sana marami. Sabi natin guys, hanggang sa matapos to, mga 2 hours to ko bago maiakyat yung lambat. Stay tuned mga kasimangis na, may pruweba na. Start na sila ng power block guys, at eto, medyo energetic tayo pagka ganito may nakikita tayo sa loob ng ating lambat na isda. So sana lang marami para na makabawi tayo sa mga nakarang araw na wala tayong huli. At dahil sobrang ilap nga ng isda, at the same time wala nga kaming sonar, kaya ganyan ang nangyayari pagka hindi talaga masubaybayan ng isda, ay mahirap hulihin. Kaya stay tuned mga kasimangista. Ito mga 2 hours to ha, bago may angat yung lambat natin. Kaya naman stay tuned lamang guys. At napakainit dito sa labas. Ang oras na ngayon ay 1:30 na ng tanghali. Kaya buti naman nagpahuli yung inaryahan namin. Kahit na hindi namin nakikita, inikutan na lang. Kasi mabilis talaga lumubog ang mga isda ngayon, lalo na pagka walang kinakain. So ganyan lang nangyayari dito sa atin sa pangingisda natin. Pagka ang isda ay talagang walang kinakain, napakabilis lumubog. Hindi mo alam kung saan direksyon, anong lalim na, o anong distansya na sa'yo. Kaya dapat talaga pag naayos ang sonar namin, bawi-bawi tayo guys mga kasimangisda. Ayan, talaga dapat highly equipped ka dito para nang sa ganun makahuli ka ng mas maganda at kumita ng mas maganda. Ayan muna, for the meantime, magandang tanghali or hapon na. Ayan, ang kagandahan guys, nagpakita na, sumentro na sila.
mga tuna. Habang tayo ay nagpa-power block, nandiyan sila sa loob. Ito kanina mga 5 hanggang 6 na grupo yung nakita namin habang lumilipad kami kaninang maaga. So bago namin inabot ito mga 12:30 na. Tapos sumakarya kami mga magwa 1 o'clock na rin. Kaya naman ayan, nakikita natin sa loob ng ating lambat ngayon mga may alon-alon, parang may halo rin ng gulyasan guys pero mostly tuna ito. Maganda yung mga nakita namin dito kanina, kaya thank you Lord kasi na inabutan pa namin. Kasi sa layo namin kanina nasa 47 miles yung barko. Lumilipad kami dito kanina ng aking kasama. So ayan yung nakita namin. So ganyan guys, pagka pipili ka talaga ng grupo ng isda, yung malalaking sizes nila, tapos may maganda pag lumalabas para hindi lugi sa takbo. Kasi pagka medyo malayo rin, mga 47 to 50 miles ang tatakbuhin mo, ilang oras din yan, mga apat na oras. Kung pagdating mo wala na or wala nang kinakain, hindi na sila lalabas kagad, tsaka dumidistansya na yan sa area. Kaya naman napakapasalamat kami dahil yung 4 na oras mahigit namin takbo ay eto, meron na sa loob ng ating lambat. Ganito po sa Pacific Ocean International Commercial Fishing. Talagang kailangan highly equipped ka, mabilis ang barko mo, kaya para ikaw ay makahuli. So ganyan guys, mga maya ulit pakita natin. At pag ito ay sasalukin na, makikita nyo na guys kung gano'ng kalalaki yung mga tuna nito. Ang lalaki ng pumipisik, kaya good sizes, good quality. Thank you. Makiibot na lambat guys, pero konti lang pala yung tuna na yan. Pang libre lang daw. Malalaking tuna pero hindi karamihan guys. Ayan. Malalaki. Buti may nahagip guys. Buti may natira. Salok na tayo guys. Ayan. Ito yung mga natira dun sa mga sumisid. Mahirap talaga pag walang sonar, hindi masakop lahat. Malaki.
Okay. Hindi na sa pool pati gulyasan, no? Hindi pati yung gulyasan, guys, hindi na sa pool eh. Ba, sandali lang si Tina. Maraming huli. Ang lalaki talaga naman. Kung nasa pool to guys, marami-rami to kasi may halo eh. Pagka may halong skipjack, ang tuna, sigurado yan may volume. Kaso, hindi nga natin masubaybayan tuwing aryada, kaya yan nangyayari kung ano lang yung abutan. Pero supposedly, kung ito ay may sonar tayo, ito ay na susubaybayan natin. Malaki yung grupo na yun. Ito lang yung naiwan. Pero thankful pa rin tayo kay Lord kasi blessing pa rin ito talaga na kahit pa paano bawi-bawi sa gastos. Malaking tuna. Napuno na yung bodega? Ayan, tuloy-tuloy sila sa paghahayuma guys habang nagsasalo kami. Ang init. Alas 3:20 na lang hapon dito. Lalaki talaga yan, no? Una sa pool talaga naman. Eh, yung nag-iipon dun eh. Inakip yun eh. Malalaking ipon. Eh pagkagantong klase na isda, voluman yan, may halo eh. Lupit sa ligo! Okay, tara! Ha? Mga net vendors guys, yan. Hello guys, taga-tirada kami, awa ng Panginoon, taga-tirada ng Agosto. Nakadagdag kami ngayon guys. Okay na rin kahit pa konti-konti. Madagdagan lang yung ating laman ng bodega guys. Ayan. Ganyan kalaki yung mata ng lambat namin, no? Kasa mga 3 kilo. Ano na ba, may ginaan na yun. Sa wag lang namin sa bak. Laki nun ah.
konti na lang guys. Ayan, last na yata itong salok. Ayan. So next set ulit tayo guys. At maaga pa naman. Baka umabot pa, baka lumutang pa yung isang grupo, ilang grupo dito. Pagka ganito kasi sa hapon, mas magandang lutang ng mga tuna. Kaya antabayan natin, baka sakaling makari pa kami. Maraming salamat guys sa pagpanonood, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga vlog. Sabi nga, ulit nga, isa ulit the best. Ito po ang inyong kasimangis na. Maraming salamat po. God bless everyone and keep safe everyone. Ayan, tingnan natin sa final ng ating shipmate kung ilan yung kanyang nasalok. Yan, nandito yung ating shipmate nagkukwenta kung ilan ang kinalabasan ng ating nahuli ngayon. Total 788. 788 tubs or Yes. ilan tonelada yan? 23.64 tons guys. 23.64 tons.